mga swak na negosyo, ibida mo rito. Swakto ng DZBB Super Serbisyo. Swakto! 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 Alamin nga natin ang swaktong negosyo ng isang dinadayong lomihan dyan sa Batangas. Balita ko daw mga kapuso, mga rider, ang parokyano ni Kuya's Manny's Kitchen. Nasa linya natin si Sir Manny Unico dito sa swakto ng DZBB Super Serbisyo. Kuya Manny, good morning! Good morning po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa inyong mga tagapanood. Ayan mga kapuso. Kwentuhan mo nga kami Kuya Manny, paano ba nagsimula yung interest mo dito sa iyong negosyong Kuya's Manny's Kitchen? Lomi yata daw yung bestseller nyo dyan? Opo, Kuya Manny's Kitchen, opo. Paano nagsimula yung idea po ninyo? Actually po, before po ako mag-start nito, nasa akong employee po ko sa isang kumpanya within almost 15 years. Then before po noon, nakapagtrabaho din ako sa mga food chains, sa mga food chains natin dito, number 1 sa Pilipinas, yung mga Jollibee. Pwede ko ba sabihin yun? Hindi bawal. Baka sige tayo. Okay. Ayun, nasa food chain, so medyo kahit papaano may idea ako sa pagluluto. Pero before noon, bago ako na-employ sa isang company dito sa Quezon City sa Maynila, nag-try na rin ako ng ibang negosyo tulad ng table and chairs, nagtinda rin ako ng kikiam, nag-alaga din tayo ng baboy. Dati nung wala pa akong trabaho. Pero after noon, yes sir. Pero napagsasabay mo, kasi sabi mo may trabaho ka that time, pagsasabay mo yung trabaho at saka yung negosyo mo? Ang napagsabay ko po, medyo mahirap nga lang kasi nga nahahati yung oras at hindi matutukan na mabuti yung aking ginawang negosyo noon. Pero nitong mag-pandemic, after pandemic 2021, medyo may pandemic pa rin noon. Ayun, humina na yung aming pinapasukan trabaho kasi financial institution. So medyo nagkaroon din ako ng mga problema sa account ko. So siguro binigay ng Panginoon itong yung nagpapagawa lang ako ng 2 pintong apartment dito nung makita ko yung area, parang pwedeng maging maraming mga tao kaya naisipan ko magtayo ako ng lomi. Although wala pa akong magluluto noon, wala pa akong idea kung may magluluto na ako, pero tiwala lang ako sa Panginoon na magkakaroon, bibigyan tayo kasi naniniwala naman ako at umihingi tayo ng guidance sa kanya sa mga bawat galaw natin dito sa sa pagninegosyo. Pero sir, kayo pa Kuya Manny, may idea na kayo, talent ika nga sa pagluluto talaga? Siguro kasi dati nung mahilig kasi ako magluto. Pag halimbawa sa bahay, tapos sa mga kaibigan ko, nagluluto ako ng mga sisig. Kasi nga napunta din ako sa isang restaurant na parang masarap yata magluto. Parang ganun. So bakit alam naman natin na pag Batangas, lomi. Diba? Isa yan, opo. Lomi, bulalo, ganun. Bulalo, yung mga ganyan. Talagang tinatanong ni Mami Nori, Manny, taga Batangas ka daw. Opo, alihiti mo po ako. Yes, ma'am. Taga Tanawan po ako, Tanawan City, Batangas. Dito po talaga ako so may karapatang gumawa ng Lomi Batangas. Kasi diba, pero totoo yan, Toots, at saka Manny. Usually, yung iba, pagka gusto nilang kumain ng talagang authentic, di ba? Tinatanong nila kung ang nagluto ay tiga doon sa lugar na yon. Kasi katulad noon, meron akong kinakainan dati sa doon sa May Marikina. Ang specialty naman niya, yung yun sa Iloilo? Batchoy? Lapas Batchoy. So yung tigaluto niya talagang tiga Iloilo. Kaya tinanong ko si Manny, tiga Batangas ka ba? Di ba? Diba usually ganun yung mga customers di ba, no, Manny? Opo, may mga ganun pong pananaw. Medyo
sinuwerte din po tayo kasi malapit po tayo dito sa gate ng industrial park dito sa sa May Batangas. Kaya siguro hindi lang po lasa yung binabalikan, siguro yung strategic location. So medyo nakadagdag po 'yan. Tapos sarili pa po namin yung wala kaming binabayarang renta. Kaya medyo maganda po yung pasok ng mga customer po dito. Natatandaan mo pa ba magkano yung unang nilabas mo nung inumpisahan mo pa lang yung negosyo mo? Na pera po? Puhunan. Puhunan dito sa Lomi lang, yung bago-bago ka pa lang. Kasi yung medyo mahal po yung pagpapatayo ng building. Although maliit pa to noon, siguro 3 lamesa lang po ito. Tapos ang maliit na kusina. Siguro maabot ako ng 100 tapos napahiram ako ng kapatid ko ng 50 kasi yung 100 ayun galing yun sa London taga loan po ako London dito London. Taga London. So yun yung loan ako sa SS sa Pag-ibig. So parang nadali ka lang na medyo mabigat dun sa pagre-renovate ng pwesto mo diyan sa location mo mismo. Ayun po yung isa sa mabigat na Pumapangit yung signal niya. Maghahanap po ng tao na makakasama dito kasi yun po yung yun ang mahirap yung kailangan alagaan yung mga tao na nagluluto para dire-diretso po at nagiging maayos ang inihahain sa mga customers. Usually, anong pagkakaiba? Interesado din kasi ako na, paano pagkakaiba ng mga ordinaryong lomi na kasi maraming nakakalat-kalat lang dito sa mga sa Manila meron dito, sa Manila na mga lomi. Tapos ako, marunong na din ako magluto ng lomi. Kaya lang, yung sahog ko lang, yung itlog at saka yung ay, hindi ka special. Sweet balls. Yung mga ganon, di ba? So, ano pinagkaibahan ng loming Batangas doon sa mga ordinaryong lomi na ibinebenta lang sa mga palengke tsaka ng ibang restaurant? Okay. Bukod po siguro dun sa kasi yung mga Batanggenyo tinitingnan po yung lapot. Tingnan nyo po yung nakikita natin sa monitor sa TV. Yung lapot po, isa po yan. At saka siyempre yung seasoning na mga ingredients, then yung toppings po kung hindi nagbabago kasi minsan ilang mga pangkaraniwang toppings lang po yung nilalagay. Kami po talagang ang ginagawa ko po sariling yung Shanghai. Kami po yung gumagawa tapos piniprito po namin yung mga karne. Ayun, siguro po yung sa minsan kasi yung kalimitan ko narinig yung lapot po at saka yung lasa hindi nagbabago kasi pag medyo lumabnaw na po yung lomi, minsan hindi na bumabalik yung customer kasi yung lapot at saka yung toppings, then yung seasoning po na hindi nagbabago yung timpla kaya binabalik-balikan. Yung lomi mo ba, Manny, pagka lumamig, malapot pa rin? Opo, lalo po siyang lumalapot kasi yung ginagamit po namin yung iba kasing lomi, di ba? Yung pag lumamig, malabnaw na. Hindi kasi yun, ang mga pinampapalapot lang doon, mga cornstarch tooths. Di ba Manny? Pero yung mga matagal nang na kahit malamig ay malapot pa rin. Alam ko secret dyan. Mas lalong lumalapot po yung sa amin pag lumamig yung ginagamit namin. Sabi ko kay Tuti, alam ko secret doon. Bakit? Hindi ko sasabihin sa kanya, Manny. Sige. Patikin mo na lang sa akin yung sa Lunes, Mami. Ngayon, Manny, kanina pinag-usapan ni Mami habang nire-redial ka namin. Di ba dati kasi nasanay kami sa mga lomi na okay lang yung mga kikiam, yung sahog. Squid balls. Tapos yun lang baboy, konting karne, tsaka gulay na repolyo bagyo. Ngayon padamihan na yung lomi na natatakpan na yung noodles. Yes po. Nakikipagsabayan ka na rin ba sa mga ganong klaseng strategy para mapansin, lalong-lalo na sa social media? Actually, hindi naman po gaano kasi basta ang sa akin, hindi ko binabago yung dami ng toppings ko na nilalagay. Yun pa rin yung lasa. Yung size ng bowl, yun pa rin. Hindi naman po. Kasi parang okay na naman yung dami ng customer na pumupunta dito. So parang nag-experiment ba na magdagdag? Hindi po. Yun pa rin po yung aking since mag-start kami ng 2021. Ano ba yung mga toppings mo, Manny? Okay. Ang mga toppings po ay may egg, may Shanghai, may yung pork na nililitsyon po namin, then may meatballs, then meron po siyang mga gulay. Then yung Mickey po niya. Yung pinakano. Yung Mickey ba mataba?
Yung Mickey ba ano yun? Kayo mismo, di ba pag nagra-ramen tayo, kasi yung ginagawa iba sa ano mo, may di ba? ginagawa. Pero may inaangkatan ka, Manny. Meron po. Meron ako inangatan. Pero since birth po nung KMK, ng Kuya Manny's Kitchen, isa lang po yung kinukunan ko kasi minsan nag-iiba-iba yung texture ng Mickey. Correct. Pagkaiba-iba. Pagkaiba-iba, nag-iba po yung lasa kasi tinitimplahan din po yan before nila gawing Mickey. Kaya since na doon ako kumukuha sa aking isang supplier. Although namili pa rin po ako nung una, may mga 3-4 akong pinagpilian kung saan ako kukuha. Pero recommended doon nung magluluto ko kasi dati na rin siya nagluto ng lomi sa ibang kainan. Yun po yung nirekomenda sa akin at yun po yung tumagal sa akin. Magkano ang naging puhunan, Toots? Nasa 100 daw, ma'am. Sa renovation 100? Lang daw medyo malaki. Doon po sa pagpapagawa kasi ng... kasi may physical store siya no? Yes, ma'am. Paano mo masasabi na yung lomi is masarap talaga? Siguro po doon sa dami ng bumabalik na tao. Tata. At saka, kung ako naman, halimbawa, kung ang customer ang tatanungin, bakit mo nasabi na masarap yung lomi? Ako, ang yung talaga yung malapot. Kasi masarap. At saka talagang mainit. Tapos malasa. Ayun, mainit talaga. Hindi ako masyado sa yung mga toppings. Okay na ako dun sa baboy. Minsan nga, kahit hindi pa malutong, okay lang ako. Baboy. Tapos squid ball nga ako Tsaka kikyam. Tapos yung pechay bagyo, di ba, no? Sold na ako doon. At saka, totoo yung sinabi ni Manny, dapat masarap ang noodles mo. Oo. Yes. Anli soup ba? For example, naubos mo na yung sabaw, pwede bang pa-refill, ganyan? Hindi po. Kasi niluluto po talaga yun kasama yung noodles. So wala siyang sa kanya, pag umorder ka, doon pa lang niluluto. Saka palulutuan. Kaya naghihintay po talaga yung customer. Hindi luto po talaga lahat dito. Hindi wala pong yung... Yun na dito meron na isang kalderong lomi. Tapos sinasandok na lang. Hindi kayo ganon, Manny. Hindi po. Talagang pag-order, luto. Pag-order, luto. Galing. Saan kayo sa Batangas? Balak punta. Dito po ako sa barangay ng Pantay na Bata, Tanawan City, Batangas. Ito po ay malapit sa Gate 3 ng First Philippine Industrial Park sa Purok 7 ng Pantay na Bata po. Pantay Bata. Malapit yan yung reporter natin, saka writer natin si Romel Balasbas. Batiga Batangas si Romel. Batangas. At saka medyo maganda rin po yung yung aming overlooking. Hindi ito kamag-anak ni Romel. Hindi. May overlooking view din sa kaya pala dinadayo kayo ng mga riders. Apo. Ito, ipakita ko sa inyo yung medyo nasa taas. Ipapakita po niya sa Facebook Live natin mga kapuso. Kasi nakikita din tayo. Kita po ba? Kita ba, Pao? Medyo delay lang kasi dito sa Facebook natin mga kapuso ng 3 seconds. 1, 2, 3. Ayan, kita naman. Kita, yan. Nasa likod Ayan po, yung Tagaytay. Nandun kami sa paanan ng Tagaytay. Medyo malayo lang. Diba? So, kamusta naman ang tanggap ng iyong mga customers? Medyo stable na. Stable na ang negosyo, Manny. Sa tingin ko na po, kasi yung iba, repeat customer na po yung mga galing dito sa loob. Talagang bumabalik. Although may mga ilang players po nang gumagawa ng lomi dito sa tingin ko, bumabalik sila. Repeat customer na po sila. Ano lang yung na-encounter mo na parang naging problema doon sa iyong negosyo? Okay. Bukod po doon sa ang gulay kasi natin po sariwa, yung ako yung namimili talaga. So hindi po maiwasan na merong mga gulay na may uod. Yung kasi sa akin naman pag gulay may uod, sariwa po yan at saka malinis. Pasintabi sa mga kumakain. Oo. Opo. Sorry. Pero yun po malinis na yun Pero ang isa sa pinakamahirap po dito yung sa pag-maintain ng tao kasi pag nabawasan ng isa tapos madaming tao, medyo mahirap. Pati ako napapalaban doon sa baba katulad kanina. Yung isang magluluto ko may sakit. So talagang on hand ako. Buti nga naalala ko 11:30 meron niya pala tayong dito. Pero minsan lang po yung sinabi ko nung una sa mga gulay. Hindi naman po malagi kasi
ako talaga yung pumipili ng gulay sa may trading post ng Tanawan. Talagang make sure ko na sariwa at bago yung dating ng mga gulay sa na nabibili ko. Nahuhugasan na maayos. Yes po, opo. Maganda bang kitaan? For example, ayan, si Mami may talent siya sa pagluluto ng lomi. Kung si Mami i-negosyo niya yan, maganda bang kitaan sa lomi? Kasi pagkain po ito, noon po ako nasa trabaho kasi ang mga customer ko noon, mga client ko noon ay mga kainan. Sabi nila 50% ang ang markup yung kitaan. Pero doon ko na-realize ko na kasi konti lang sila kaya naging 50%. Sila yung nagtatrabaho, sandok, nagluluto. Pero pag meron ka ng tao tapos marami ka ng overhead, 20 to 30% po yung yung nakikita ko na markup na income dito sa titinda ng lomi sa kainang ganito. Magkano ba yung isang bowl ninyo? Sa lomi po, meron akong 60 pesos, yung regular. May special na 80 pesos. Then yung 100 po yung jumbo. Then meron akong isang overload na 250 pesos na pwede 3 to 4 person po yun. Yun. Medyo overload po yun. Madami po siyang lahok na sama-sama o sharing po yan. For sharing na yon. Anyway, kung ikaw yung hingan namin ng mensahe para sa mga kapuso natin, na katulad mo, ilang negosyo na, yung napagdaanan mo, at medyo naapektuhan din yung past na trabaho mo sa financing institution, ano yung may papayo mo sa mga kapuso natin na gusto ding sumubok sa negosyo, Kuya Manny? Well, siguro po unang-una yung guidance ni Lord, yun po yung importante. Pero sa akin pangalawa yung yung lakas ng loob po, kasi pag walang lakas ng loob, pag naduwag tayo, hindi natin makikita yung mga oportunidad na nandiyan lang sa tabi-tabi. Siyempre siguro sa paghahawak ng tao, kung hindi mo sila minsan ipapahiya sa harap ng tao, kausapin mo sila isa-isa. Kung may mga concern, tatanungin mo sila. Kailangan mag-voice out din. Kailangan mo sa kanila kung ano yung posisyon na rin ng tindahan mo, ng kainan para then ayun, laban lang araw-araw. Pag gising mo sa umaga, pasalamat tayo kasi may hininga tayo buhay at sabi nga nung isang boss ko doon sa financial institution, kailangan maging elite ka every day. Kailangan lalagpasan mo yung ginagawa mo ngayon para mas umunlad ang iyong buhay. Kumbaga, huwag kang makontento na ito lang. Sa araw-araw ito ng ito. Hindi. Dapat sa araw-araw kahit papano, merong unti-unti may improvement. Diba? Yes, wala kang mic to Correct. Anyway, imbitahan po natin yung ating mga kapuso, yung Kuya Manny Kitchen dyan sa Batangas. Go ahead, sir. Okay, sa lahat po ng mga hindi pa nakakapunta at hindi pa nakakatikim ng lomi, available po ang Kuya Manny's Kitchen Wow Lomi dito sa may Pantay Bata, Purok 7, Tanawan City, Batangas, malapit sa Gate 3 sa likod ng backdoor ng First Philippine Industrial Park. At naanyahan ko po kayong lahat na tikman at malasap ang kaiga-igayang linamnam ng Wow Lomi ni Kuya Manny's Kitchen dito sa Pantay na Bata. Salamat po. Salamat, Kuya Manny, sa pagkakataon na binahagi mong kwento sa aming mga kapuso. Ingat po and more power sa iyong negosyo. Okay. Thank you po, Sir Tuti, Sir Nori. Ayan po. Ay, salamat. Ayan po mga kapuso, si Kuya Manny Unico, ang may-ari po ng Kuya Manny's Kitchen.